Nagtitrending nga ang ganitong luto sa manok mga sis Brad, kaya lulutuin din natin. Itatry natin kung masarap ba talaga. Matagal ko na talagang gusto mga sis Brad na itry na ilutuin ito nagtitrending talaga na luto sa manok na less water daw. Less water chicken ba yung tawag doon? Basta ganun yun. Kabahala na kayo mga sis Brad. Kaya niluto natin ito mga sis Brad. At ang ingredients pala nito mga sis Brad ay apple, nilagay ko dyan sa ilalim, tapos sibuyas, tapos luya, tsaka bell pepper, tsaka napakaraming Chinese pizza. Nilagay ko na lahat ng gulay mga sis Brad, ay pinatong ko na pala sa taas yung ating buong manok. At yung natirang luya, nilagay ko pala dito sa loob ng ating manok, pantanggal lansa. Tapos naglagay din ako dito ng bell pepper sa taas. Tapos naglagay din ako dito ng paminta para matanggal talaga yung lansa. Naglagay din ako dito ng asin. Bago ko pala nilagay kanina mga sis Brad yung ating manok sa taas ng gulay, dito sa ating kasirola, ay naglagay din pala ako dito ng asin na nilagay ko ang buong manok talaga para magkaroon ng lasa. Tapos nagdagdag pala ako dito ng ating gulay, nalagay pala ako dito ng sayote sa taas nung medyo luto na yung ating manok. Para maiba yung ating version sa pagluluto ng ganitong manok mga sis Brad, kaya naglagay ako dito ng sayote. At after nga ng isang oras na pagpapakulo dito mga sis Brad sa mahinang apoy lang, at ayan, luto na pala yung ating nilagang manok na no less water pala tawag dito mga sis Brad. At tignan nyo naman, sobrang dami ng sabaw dahil dito sa ating gulay na nilagay at saka doon sa apple at saka sa Chinese pizza. Kaya sabi ko kay Jason, tikman niya na yan kung ano na ba ang lasa, kung tama na ba yung lasa. Kaya sabi ni Jason, medyo matagbang daw. Kaya naglagay pala ako dito mga sis Brad ng patis, hindi ko lang pala naipakita. At maya maya nga mga sis Brad, ayan, hinaon na pala namin para kami ay kakain. At ayan, tiyan nyo naman yan, mukhang masarap. Kaya tuwang-tuwa talaga yung mga bata nung nakita nila na isang buong manok talaga ang kanilang ulam. At yung gulay na ilagay natin ay kanila talaga mga paborito yan mga sis Brad. Lagi ko talaga nakikita itong pagluluto ng ganito. Kaya sabi ko nga, itry ko ka talaga ito. At ayun nga mga sis Brad, hindi talaga ako nagsisi at natikman nga natin, sobrang sarap sa sabaw niya, manamis-namis talaga. Parang tinula lang talaga ang lasa niya. Kaya lang manamis-namis lang siya dahil daw dito sa apple. And guys, natatakam na ako. Nigang? Siya guys, masarap. Yung dalawang hita nga ay para sa mga bata, yung pakpak naman ay kay Jason, kaya yung sa akin yung pizzo kasi puro laman talaga yan mga sis Brad. Dahil puro buto na ang laman, kaya ayan, ngat-ngat tayo ng mga buto-buto ng manok. Hindi ko akalain na ganito pala kasarap itong bato ng manok, lalo-lalo na paglalagyan ng gulay. Nakabili nga kami mga sis Brad ng bato ng manok at padating dito sa bahay at ito sinimulan ko na nga ang pagluluto. Ginisa ko pala muna ito mga sis Brad sa luya, kamatis at saka sibuyas, bawang. Napaisip talaga ako mga sis Brad, mga ilang manok kaya ang kinatay nila dito para makabuo sila ng 1 kilo. Tapos sobrang dami doon sa binilhan namin nito. Akalain mo sa isang manok, 1 piraso lang na bato, tapos sobrang dami nito ng bato ng manok. Ilang tonelada kayang manok ang kinatay nila dito, siguro milyon. Kasi sobrang dami talaga ng bato nito. Ayan nga mga sis Brad, inadobo ko pala muna itong ating bato ng manok. Nilaga-laga ko lang siya para sigurado talaga na maluto siya. Tapos dito ay naghiwa pala ako dito ng bell pepper kasi medyo masarap ang adobo kapag mayroong bell pepper. Naghiwa-hiwa na nga ako dito ng ating bell pepper. At naglagay lang din pala ako dito mga sis Brad ng ating oyster sauce para medyo masarap talaga yung adobo natin dahil lalagay nga natin ito ng gulay. Sayote pa lang aking nilagay dito mga sis Brad kasi gusto ko talaga araw-araw mayroon talagang gulay na makakain yung mga bata. Dahil kahapon mga sis Brad, kasi 1 kilo nga itong bato ng manok ang aking binili, ay hinati ko lang ito kahapon, inadobo ko lang itong bato ng manok, tapos nagprito lang din ako ng manok. Yun ang pinaulam ko sa mga bata sa school. Ngayon yung kalahati ng bato ng manok, ito inadobo natin, tapos nilagyan natin ng gulay. Ayoko kasi mga sis Brad na puro walang gulay yung kinakain nila. Gusto ko kahit papano araw-araw makakain sila ng gulay. At sa oras na yan, luto na pala yung ating sayote, kaya ayan, nag-prepare na pala ako ng kanilang baon. At ito na rin ang pinabaon ko sa kanilang mga sis Brad sa kanilang school. At ayan pala yung aking kape mga sis Brad, black coffee talaga yan araw-araw. At ayan pala yung aking adobo na puro bato ng manok mga sis Brad. Yan ang aking pinaulam din sa kanila kahapon. Tapos nagprito lang din ako ng manok para sa kanilang baon. Kaya kung mayroong bato ng manok dyan sa inyo mga sis Brad, try nyong lutuin.
Simpleng salo-salo lang mga sis Brad sa aking birthday at kami-kami lang magpamilya. Itong araw pala na ito mga sis Brad, kahapon sa aking birthday. Sabi nga ni tatay, magluluto lang daw kami ng sutanghon gisado dahil nagkikrave nga daw siya. Kaya pumunta ako dito para magluto. Hindi sana ako mga sis Brad maghanda ng aking birthday. Kaya lang si tatay talaga ang nag-prepare para sa aking birthday. At ito nga pagkatapos ko nga magluto ng sutanghon, nagmerienda lang pala kami dito dahil dumating pala yung kapatid ni nanay na si Auntie Lita. Pagkatapos pala namin mga sis Brad mananghalian, pumunta pala rin ako dito sa bahay ni Bonbon at para kumuha ng buko dahil aking gagamitin ito sa aking adobo na pato. Tapos ang laman ng buko ay aking gagamitin din para sa aming pang dessert na buko salad. At ayun na nga mga sis Brad, nag-adobo na pala ako dito ng pato. Ito rin ay bigay rin ni tatay mga sis Brad, itong 2 pirasong pato. Tapos nagluto rin pala ako dito mga sis Brad ng humba. Sa oras na yung mga sis Brad, ako ay nagsaing. Kailangan ayaw pumasok doon yung aking kaldero doon sa kalan nila ni nanay dahil sobrang laki ng lutuan tapos liit ng aking kaldero. At ayan na pala yung mga sis Brad, yung ating humba, aking na yan ay pinapalambot. At nagluto rin pala ako dito mga sis Brad ng nilaga din na karne ng baboy. At nung nagluto na pala itong ating lahat ng niluluto ay kumain na rin pala kami mga sis Brad. At dito rin pala ako nag-birthday sa bahay lang ni nanay. At maraming salamat kay tatay dahil kung hindi dahil kay tatay mga sis Brad, hindi ko talaga ako nakapag-celebrate ng aking birthday. Siya talaga yan mga sis Brad ang nagsabi na maghanda daw talaga kami sa aking birthday. Yung tatay pala na sinasabi ko mga sis Brad, ito pala ay ang aking stepfather. O diba, napakaswerte namin sa aking stepfather. Todo effort talaga yan pag kami ay nag-birthday. At maraming salamat din pala kay Jinjin na kapatid ko pa sa aming cake na Goldilocks, sobrang sarap. At salamat din pala kay Uncle Lucias para sa pag-pray sa aking birthday. Maraming salamat Lord sa kadagdagang taon na binigay mo sa akin. Hindi na pala ako nagyaya ng aming mga kapitbahay mga sis Brad dahil kakaunti lang at talaga ang aking niluto mga sis Brad para lang talaga ito sa aming magkakapatid at saka sa mga pamangkin. Kaya sorry na lang sa mga kapitbahay. Kain na tayo mga sis Brad. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless. I love you all.